dito nga po sa tinatawag na anti-sardinas policy ng ating pong gobyerno. Kasama po natin Attorney Greg Pua. Good morning po. Magandang umaga po, DJ Chacha. Magandang umaga po, Ma'am Maricel. At magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Morning. Good Thank you po morning. for being Good on morning the po. show. Yes, Attorney Greg, una po muna siguro, medyo na-curious ako kasi matagal naman na po itong problema. Bata pa po kami ni Mase. Bata pa rin ngayon, charot. Bata pa kami, Attorney. Ito na ang problema, siksikan, overloading Opo. sa mga pampublikong sasakyan. Pero ano po ang nangyari? Bakit tila nagsimula ulit itong direktiba ninyo na mas palakasin pa yung panguhuli doon sa overloading po ng mga pasahero? Opo. Ito po, DJ Chacha, Ma'am Maricel, ay alinsunod po sa utos po ng ating Secretary Vince Dizon at Assistant Secretary Vigor Mendoza na nakikita po kasi natin sa ating mga daan na yung pampublikong sasakyan po ay siksikan na po yung mga pasahero. In fact, yung iba po naming nahuli, hindi na po naisasara yung mga pinto ng bus o ng mga jeep. Which affects po yung pong road, yung safety ng ating mga passengers. That's why pinagigting po natin yung ating pong polisiya dito at tinawag nga po natin na anti-sardinas. Pero ang charge po natin dyan is overloading po on the part of the public utility drivers po. Oo, so hindi pala ito complaints galing po sa mga pasahero. Ito'y napansin mismo ni Sec Vince. Utos niya po ito. Opo, ma'am. Before naman po niyan, meron naman na po talaga tayong nahuhuli. Ngayon lang po, may nag-alat po tayo ng isang team which would focus po dito po sa mga ating mga daan na tignan at siguraduhin na hindi po parang sardinas ang ating mga pasahero pagsakay po nila sa mga bus o sa mga Even before may nanghuhuli na po, parang di ko masyadong naramdaman po iyon. Kasi pag rush hour, especially po sa EDSA, yung mga nakasakay sa bus, pati sa mga jeep, ang tindi, may mga Dami-sabit. nakasabit pa. Opo, meron po tayong mga nahuhuli, hindi lang po dito sa Maynila, kahit po sa ibang mga probinsya may mga nahuhuli po tayo na mga overloaded po ng mga public utility vehicles. Yun nga po yung binabanggit nyo, may bago kayong team na ide-deploy. So mga ilan Yes po po. ito na ang tututukan lang talaga ay yung overloading passengers? Well, as of now po, mga 2 to 3 teams po, yung lalo na kasi ang deploy natin sila sa mga mararami po na mga pasahero katulad po dito sa Commonwealth, sa Marcos Highway, Espanya. Yan po yung atin po mga pagde-deployan ng mga team na titignan po. Meron na po tayong mga nahuli. In a week, nakahuli po tayo ng around 23. Makikita po yung mga pictures. We posted that in our Facebook page. Makikita po na hindi na po nakasara yung mga pinto ng mga bus at ng mga jeep dahil po andun na po yung pasahero. Ang amin naman po dito, kung matatandaan po ninyo, meron pong nag-trending po dati na isang bus na nagsiksikan po. Pagkatigil po niya sa isang bus stop, nagsakayan po ang mga tao. Pinilit po nung driver na bumaba yung iba at ng konduktor para po hindi po sila ma-overload. Pero ayaw pong bumaba ng mga ibang pasahero. Kaya ang ginawa po nung driver ay siya na po ang bumaba nung sasakyan para po hindi sila umandar. Oo. Pero paano pong sistema po natin dito sa penalties? Kasi sa mga balita ang sabi, posibleng makansela ang prangkisa. Mga ilang beses po yun bago mangyari yon at kapag unang beses pa lang na mahuli na sobra yung sakay mo, paano pong penalty doon? As regards po doon sa amin po, on the part of LTO, ang first offense po nito ay 1,000. Tapos tumataas po ang fine every offense. As regards naman po doon sa franchise, dito po sa LTFRB po yon, kasi breach of franchise din po yon. So i-hear po nila yon kung dapat bang suspindihin or kanselahin ang mga franchise po ng mga ire-report namin or makikita rin po nila na mga nagva-violate sa overloading. Pero ilang beses nahuli? First offense, 1,000. Ilang beses dapat mahuli po ang isang sasakyan bago makansela yung prangkisa? With regard po dyan, i-double check ko po DJ Chacha sa LTFRB po kasi ang franchise po ay sa LTFRB. Oo. So, nitong mga nakaraang araw po lumabas itong balita na mas matindi nga yung panghuhuli po dito sa overloading passengers sa mga driver and operators. Kamusta po yung first day ninyo? Marami po bang nahuli? Maraming natikitan?
Meron po, in a week po, meron po tayong nahuli na 23 bus and jeeps mix po. Pero, attorney, magandang umaga po ulit. Magandang Kanina, umaga po. ang problema kasi dito, lumalabas din nga po dun sa mga balita, paano kung manghuhuli tayo ng mga overloaded na mga sasakyan, kapag rush hour naman, kulang na kulang yung mga sasakyan. Paano naman yung mga commuters na i-take into consideration po ba ito? Opo. Ang pinaka ano naman po natin main goal po natin dito, ang sabi nga po ng ating secretary, yung safety po ng ating passengers. While we understand po, naintindihan po natin yung ating mga mananakay na mga publiko katulad po nila. Ako po ay sumasakay din po sa public utility vehicle. Siyempre gusto ko rin pong makauwi agad-agad. Pero wag po sana natin maikompormiso yung ating pong safety dahil mas malaki pong problema kapag po ipinilit natin makauwi tapos may pumutok yung gulong or kung ano man po dahil po nga sobra-sobra na yung sakay ng isang bus o ng isang jeep. So, we will coordinate, makikipag-usap po kami sa FRB kung saan po makikita natin na blatant po yung mga overloaded o overloading. Ibig sabihin po, kulang nga po yung pong pampublikong sasakyan dito. Kakausapin po namin sila kung ano pong maaring magawa para ma-solve yung problema without compromising the safety of our riding public. While we appreciate naman po yung effort na ma-ensure yung safety ng mga commuters, but the thing is, kulang po yung sasakyan. So kung sinimulan na po natin yung pagpapatupad at panghuhuli po dito sa mga drivers na nag-a-accommodate ng mga sobrang dami ng pasahero, pero paano nga po makakauwi, especially during rush hours, kung hinihintay pa po natin ng tugon kung paano susolusyonan nito? Habang hinihintay po yun, paano? Opo, Maricel, kung mapapansin niyo naman po sa isang ruta, yung ibang bus or jeep hindi naman po punong-puno. In fact, hindi nga po kahit po yung mga nakaupo hindi rin puno. So, it's just that medyo maari pong yung isang nag-overload ng bus or jeep ay nauna doon sa bus stop, kaya po nagsakayan yung mga tao. Kaya nga po ang aming mo pakiusap ay may susunod naman po diyan na pampublikong sasakyan na maari niyo pong sakyan. Dahil kung makikita niyo po, hindi naman po lahat nag-overload na parang sardinas talaga eh. Yung iba po halos walang laman. Maaari pong na-traffic yan dito sa along the route na traffic, kaya po hindi muna nakapunta kung saan marami po ang tao. Pero ano po ba yung maikukonsidera natin na overloaded na sasakyan? Kasi halimbawa sa isang jeep na 10 ang kasya, paano natin masasabi na OA na, napakadami na ng mga sakay? Yung isang sabit ba considered na yun as overloaded? Ay, opo. Kasi hindi naman po allowed ang sumabit sa mga ito po, if you're talking about traditional jeeps po. Yes. Hindi naman po allowed yung sumabit. Napakadelikado po noon. Kung mapapansin niyo po, along Marcos Highway, nabanggit po ni DJ Chacha na taga Marikina siya. Marami po dyan. Ako po yung taga Marikina. Si Mase po, si Tita Mase. Oo, taga dyan na area rin po ako eh. Dyan din po ako sumasakay. Kung ang gagawin po ng mga jeepney drivers dyan, dahil alam din po nila na bawal. Kapag may nakasabit po, pag nakita silang mga enforcers po, sasabihin nila, baba muna kayo. Baba kayo dyan, hindi sila aandar hanggat nakasabit po kayo. Otherwise, mahuhuli po sila. At regards naman po sa mga bus at sa mga modern jeep po, allowed naman po ang standing allowed naman po ang mga standing based on existing rules ng regulation ng LTFRB. Ang tinitingnan po natin dito po, yung pong wala na pang safe space ang mga pasahero na magkapalitan na po ng kapag gumalaw po na hindi na nga po gumalaw yung mga pasahero, yung pinto po hindi na po maisara dahil nga po andyan na yung mga pasahero. Yan po yung mga kino-consider po natin na mga sardinas. Kaya uhulihin po natin. Okay, malinaw naman po na ang tinitingnan nyo dito ay yung possible liabilities ng driver. Pero paano yung mga pasaway na pasahero? Opo, tulad nga po nung sinabi ko po sa inyo kanina, yung pong ginawa ng isang driver dati na talaga po hindi po niya pinaandar yung kanyang bus.
hangga't hindi po bumaba yung mga naghabol, mga pasahero dahil yung pinto po niya hindi na po maisara. So in short, sir, hindi natin pwedeng singilin yung mga commuters, yung mga pasahero. Responsibility pa rin talaga ng driver. Opo, kasi po sila po ang may hawak na manubela, sila po ang magdedesisyon whether aandar or hindi. Aha, okay. Sir, pwede ba akong kumambyo lamang, no? Dito po sa pagpaparenew ng driver's license, pwede na pala yung online. Maganda to. Kailan po ito magsisimula? Nagsimula na po, nilaunch na po namin yan yesterday, ma'am, through the directive po ng ating pong presidente sa Bongbong Marcos na padali po ang mga proseso sa mga gobyerno, sa transaksyon sa mga gobyerno, nilaunch po under the guidance of our Secretary Vince Dizon and ASEC Vigor Mendoza, and through the assistance and help of DICT po. Nilaunch po natin yung ating online driver's license renewal. Ito po, magagawa po ito through the eGov app ng DICT po. Pakigabayan nga kami. Yes, guide us through sir. paano po yun. Opo, yung pong ating mga kababayan na due for renewal or kahit po hindi due for renewal, kahit po next year pa or 90 days pa yung ating pong mga lisensya, pwede po kayong gumawa ng account sa eGov. Kung wala pa po kayong eGov, mada-download po ito sa Google Play or App Store. And then magke-create po tayo ng account diyan. May mga security verifications po na gagawin ang eGov. And then once na nasa eGov na po kayo, pupuntahan lang po natin yung NGA or National Government Agencies. I-click po natin doon, hahanapin po natin yung LTO, and then andun po yung proseso. Napakadali po ng paggawa ng account doon po sa eGov app. Ito po kung maalala niyo po ang driver's license po natin, kailangan niyo pong pumasa sa isa exam. Online naman po yung exam na yon. Yun po, pinalitan na po natin yun ng Online Drivers Enhancement Program para po ma-ensure na ma-refresh yung ating mga driver's license holders sa mga ating batas trapiko at para ma-update naman po sila sa mga bagong batas. Ito po, pagka nasa eGov na po kayo, i-click nyo lang po yun. I-click nyo lang po yung ODEP. Mariredirect na po kayo sa mga providers ng ODEP. Mag-undergo po kayo ng 5 oras na seminar online. And then may exam din po. After that, online din po. After that, may i-issuehan na po kayo ng ODEP certificate. Kasi naman, Tapos, yes po. Sige po, tuloy po, attorney. Tapos, pagka natapos na po yun, babalik lang kayo sa eGov. Pipindutin nyo naman po yung medical certificate. Kasi ayun po ang ating kailangan. So pagkapindot po nyo, mareredirect din po kayo sa mga medical clinics na pwede po kayo ang mag-book ng appointment. Anong araw, anong oras nyo po gusto na mag-undergo ng medical examination. Tapos ang medical examination po ay online na rin. Ito po yung tinatawag natin na telemedicine. Pag natapos po ito at nakita po na medically fit po kayo, fit to drive po kayo, yung medical certificate po, i-issue na rin po yan via online. At diretso pong ma-upload yan sa ating system. Oo. Ito pong eGov app na sinasabi nyo na dito natin gagawin yung renewal na mga gustong online na lang gawin, makuha yung kanilang lisensya. Yan po ba gumagana din sa LTMS portal ng LTO? Or sa eGov app lang talaga? Ang ano naman po, kasi po yung eGov app is parang doon lang po yung may tawag sila sa IT na parang diyan yung processing, pero ang nagdevelop po ng proseso ay LTO pa rin. Ito po dito pa rin sa LTO pa rin po 'yan, sa LTO pa rin po ang proseso niyan. Mapupunta lang po doon sa eGov dahil nga po alinsunod po sa direktiba ng residente, yung ating mga government online services ay dapat ma-link po sa eGov para po iisa na lang po yung hawak ng ating mga kababayan. Dahil pagkatapos po makapag-renew ng lisensya, magkakaroon po rin po ng electronic driver's license. That can be accessed po sa eGov, kasama po dito yung inyong national ID, UMID ID, or whatever ID po na in-apply nyo po dito through eGov. So ulitin ko lang ha, eGov is an app na kailangang i-download po ng mga gustong mag-renew online. Hindi siya website.
Attorney? Hindi po. Para lang po mas Ida-download malinaw, po. website po ba ito or an app na kailangan mong i-download sa phone? Kasi ang daming interesado. Ayan na kasi syempre ito Opo. nga ginawa po para hassle-free, para yung fixer mawala na po talaga or mabawasan man lang. Pero ito nga po ba ay ida-download na app or nasa website? Paano po? Ida-download po ito na app. So nasa App Store po ito, halimbawa if you're an Apple user, da-download po siya, tas doon mo gagawin yung proseso ng pag-renew ng lisensya. Tama po. Oo, tapos lahat po ng mga nabanggit ninyo, ang galing may medical exam, driver's enhancement program, online payment. Hindi mo na rin kailangan i-pick up sa LTO, i-deliver, pwede ring i-deliver sa bahay mo. Wala na po itong kumbaga kung kapag nag-renew ka ng lisensya sa LTO office ng pisikal, kung gagawin mo yan online, same lang po yung fees, walang additional cost. Except dun sa Opo, same lang po. pagpapadeliver sa bahay kasi sagot na po yun nung Same mismong po. may-ari ng lisensya. Apo, same po, same po. Mm-mm. Bukod din po sa pagpapadeliver na nabanggit po ninyo, pwede rin ng tao kung gusto po niyang pumunta din sa LTO or pwede po niyang ipa-deliver na lang po sa bahay niya. Oo. May dagdag ko lang po, DJ Chacha, Ma'am Maricel, once po na na-print na okay na po yung inyong renewal, tapos you decided na ipadala po through courier. So it will take 3 days po yung pagpapadala. It will While take 3 waiting for that days. po. Oo. Yes po. Oo. May mga nagko-comment kasi ngayon, attorney. So ngayon ako i-check ko mismo ha. Sabi nila, wala daw yung eGov. Ito nakita ko. Meron guys. May mga nagsasabi kasi wala pong eGov app. Meron po eGov PH para mas malinaw. Kung kayo po ay Apple user or Android, pwede rin po ito sa Android, attorney? Opo. Meron po eGov PH. Ito po yon, yung mismong app na sinasabi ninyo na kailangan i-download. Opo. Paano Tama po. paano po yung driver's enhancement program na sabi nyo maging yung exam online na rin? Paano natin masisiguro na walang pandaraya yung mga mag-o-online exam? Na yung mabibigyan natin ng lisensya for renewal ay deserving pa rin. Kasi 'di ba, Opo. ito nga ang problema kapag pupunta kami sa LTO kadalasan wala naman na talagang exam na nangyayari para doon po sa iba. So ngayon na online, paano natin masisiguro na worthy pa bigyan ng isang tao ng renewal ng lisensya? Opo. Yung pong ating mga audit, meron pong facial recognition po yan. Nakabangga din po yan, nakikita rin po yan sa pictures dun sa lisensya. So, may AI generation po, makikita kung siya nga po talaga yung nag-undergo ng seminar ng audit. Yun po, Audit po attorney, yung tawag natin I dyan. get that kasi sa mga wallets natin, ginagamit na natin yan para lang sure na sa'yo yung wallet, may facial recognition, thumb mark pa and all that. Ang tanong ko, yung pagsagot sa exam na hindi nag-cheating or nag-google, paano po kaya iyon? Ay, pag nag-exam po, ang seminar po kasi is live interface, meron po video po yan. Na-screenshot po, meron pong dun sa mga providers po natin, meron pong parang live feed po habang nanonood ka, naka-live feed po 'yan dun sa ating provider at nai-screenshot din po 'yan. So kaya nga po, pagka ikaw po ay nawala o nagpalit yung muka habang 5 oras po ito, pag ikaw ay nawala sa screen or nagpalit ng muka yung screen, titigil po yung video. Oo, ang galing. May ganong feature Opo. na habang nag-e-exam ka, naka-on yung camera, hindi ka pwede umalis, pero pwedeng may laptop sa gilid. Char. Oo. Pero Lilingon-lingon ka na lang ng lilingon-lingon na lang yung kodigo. iba. Oo. Pero ito, Opo, this is great news para sa mga nahahassle mag-renew ng lisensya. Although ako na-try ko sa physical ng LTO, okay naman, hindi na siya ganun kahirap unlike before. Ako din, in fairness. Diba, in fairness mabilis sa akin, na yun dito sa mabilis. katabi natin. Mas pinadali po natin, Chacha, Ma'am Maricel. Mm-mm. Para po yung ibang po ating kababayan na kailangan mag-abs, although ang existing naman po natin ngayon, kaya naman po natin mag-renew ng within 30 minutes. O minsan mas mabilis pa nga po. Pero baka po yung iba mag-absent pa para pumunta. So ito po, hindi na po kailangan mag-absent ng ating mga kababayan. Ako, sir, pahabol lang isa. Ano yung assurance na hindi malilik yung aming mga personal data? Kasi syempre, kailangan ding i-upload kahit yung luma namin na driver's license. Ilang government agencies na yung nahack. So syempre, ando na yung worry namin. Opo.
Ito po, habang yung dine-develop po natin ito, ipinakita po natin ito sa DOTR, even sa Office of the President po. Talaga pong yun po ang sinigurado po ng ating presidente na hindi mabibreach ang system para po hindi maapektuhan ang security, ang privacy ng ating mga kababayan. At meron naman po through the help of DICT naglagay po ng mga may term po sila sa IT, may naglagay po ng mga security features po para po hindi ma-compromise ang privacy and details ng ating mga kababayan. Ganda. This is Buti great news again, naman. Attorney Greg. Basta kami, we are making sure lang din, kaya naitanong namin, yung fee same lang, whether physical or online, walang dagdag sa presyo except for the delivery. Opo. Oo. Opo. So magkano po ulit, Attorney Greg? Yung online? Ang lisensya po ay I think 560 or 660. Basta andun po Naglalaro sa dalawang doon. 'yon. Oo, hindi ko lang po masigurado. Medyo matagal na rin po kung nag-renew. Oo. So walang additional Susubukan ko cost. dito. Yan ang malinaw. Convenient yung pagpaparenew pero walang additional cost. Attorney, puntahan ko lang din po itong yung tungkol po sa issue nung mga 6 na sports car na nagkakarerahan po dyan sa Tagaytay. Ano na pong balita dito? Opo, nag-issue na po tayo, na-determine po, nakita po natin yung mga kahit na mabilis yung mga video nila. May nakita po tayo na 6 na sasakyan na plate number, nag-issue na po tayo ng mga show cause orders. Ang hearing po nito ay sa July 14, Monday. Meron pong hearing, pero while waiting for the hearing po, sinuspindi po natin yung mga driver's license and inalarm po natin yung mga vehicles na na-determine po natin. Pinakamadaling paraan para sa mga tao, kasi ako kanina lang meron akong kasabay, nagkakarerahan naman mga motorsiklo, 6 po sila, nakakatakot, attorney. Saan namin pwede Opo. videohan at isend po para talagang masawata po yung mga ganito ginagawang racetrack, yung mga kalsada natin? Opo, marami po tayong way para po mai-report sa LTO. Marami pong nag-upload. Pag in-upload niyo po yan, mayroon po tayong kasing team sa ating pong may separate team tayo na nakatutok lang sa mga ina-upload or tinatag sa LTO, but they can also send that to our Facebook page, sa ating pong X account, sa ating pong action on the spot na account. They can also Viber the video po, and rest assured po that we will immediately act on that. At kung ayaw niyo pong mailabas yung inyong mga pangalan na kayo po yung nagbigay sa amin, ay hindi po namin yun ilalabas. Yun, malinaw na malinaw. Attorney Greg, makikibalita kami ha. Sana hindi magka-problema. Ito pong pwede na tayong mag-renew online ngayon ng mga lisensya. So far, ito mukhang maraming magda-download ngayon ng app para dun sa mga gusto pong mag-renew. Maraming salamat po sa oras. Opo. Pwede po, dagdag ko lang po, DJ Sige Chacha, po. Maricel. Kahit po hindi pa po kayo due for renewal, pwede na po kayong gumawa ng account dito po sa ating sa eGov app na sinasabi ko. Magkakaroon po ngayon kayo ng electronic driver's license. Yung electronic driver's license po that you can access doon po sa inyong eGov is valid as the physical card. So kung nakalimutan niyo po yung inyong lisensya sa pagmamadali, pwede po kunyong maipakita yung electronic driver's license nyo sa eGov. Because eGov po can be accessed online and offline. Wow. Ang hindi lang po pwedeng ipakita. Even without internet. Tama po. Tama po yan. Wow. Opo. Nice. Tapos That's ang good hindi news. lang po pwede ay screenshot. Hindi po pwedeng i-screenshot yan. Hindi po pwedeng i-print yan. Ipapakita nyo, i-access nyo po yung inyong eGov. Pag nahuli po kayo, asan lisensya mo, i-access nyo po yung eGov nyo. Papakita nyo yung electronic driver's license nyo, valid na po yan. Ayun, malinaw. Maraming salamat po, Attorney Greg Pua. Thank you for being on the show today. Salamat po, mabuhay po kayo. Ayan nga po si Attorney Greg Pua.